Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot Guides, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love lessons, love life, connections, guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit guides, send me messages. Anong love connections ito? Mga gabay at aral sa buhay, pag-ibig, mga nais ninyong ipabatid sa amin. Spirit guides, send me messages. Anong love connections ito? At ang mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig. Okay. Spirit guides, send me messages. Okay, we have Judgment, Eight of Cups, Queen of Pentacles, Six of Swords, Four of Swords, Star, Moon, and Three of Wands. Kuha pa tayo ng dalawa. Bottom of the deck, King of Wands, and sa top naman, the Chariot. Meron ditong Eight of Cups, so meaning maaring umalis. Nilisan kayo, nagkalayo kayo ng person mo. This may be your ex na talagang wala na, hindi na nag-work ang inyong relasyon, or baka bigla na lang siyang umalis, 'di ba? Iniwan ka, nag-iisa, nagdurusa, o yung mga panahon na talagang person mo bigla na lang naglaho, kung online man yan, bigla na lang nag-ghosting, wala na. Kaya sobrang sama at sobrang hirap ng naranasan mo. Ngayon, Star symbolizes hope. Ibig sabihin yan, naranasan mo man yung hirap, yung sakit, dun sa relationship na yon. Star symbolizes that you still have hope in love. Kasi ibig sabihin yan, na maaring yung taong yon, hindi naman talaga siya yung nakatakda para sa'yo. Dumaan lang siya sa buhay mo to give you some lessons na kailangan mo matutunan in a relationship, or dumaan lang talaga yung taong yon, maramdaman mo yung ganyang, sabihin natin, pain for you to grow personally and to grow in spirit. Now, you have a better judgment na ibig sabihin, medyo, oo nga, napag-isip-isip mo na yung taong yon ay hindi karapat-dapat talaga para sa'yo kasi puro sakit na lang nararanasan mo sa taong yon, hindi naman nasusuklian ng pagmamahal mo. Kaya maaari talagang ikaw na rin minsan, ikaw na rin yung talagang parang nagkaroon na ng awakening. O parang medyo natauhan ka na. Kasi kung dati, habol ka ng doon sa taong yun, habol ka ng habol sa taong yun, you are chasing that person, still chatting, texting, kahit hindi na sumasagot, tinatawagan mo, kahit hindi ka na sinasagot, pinupuntahan mo, ayaw ka nang kausapin or what. Medyo
stop na. Gusto mo na ipahinga yung isipan mo, yung damdamin mo. You want to heal na. Slowly, you are moving forward na with your life. Nakaka-move on ka na. Kahit mahirap sa umpisa, pero sa pagtagal, natututunan mo ng hindi siya iniisip at hindi ka na umiiyak araw-araw. Kasi slowly, nag-heal ka, nakakapag-move on ka na sa buhay mo. Dahil dito, mas nagfo-focus ka kasi sa sarili mo. Yung Queen of Pentacles dito, pinalalago mo yung sarili mo, pinapayaman mo yung sarili mo at doon ka na lang nag-focus. Which is nagiging matagumpay yan dahil itong Chariot dito means ano man yung nag-struggle sa buhay mo, mga challenges, talaga nalalagpasan mo yung ups and downs na yan. Ngayon dito sa person na to, dahil hindi ka na niya nararamdaman, hindi ka tulad dati na ikaw yung habol ng habol sa kanya at gusto siyang kausapin, kung ano-ano pa yung mga gusto mong parang, foreclosure pa ba, kausapin siya or kung ano pa bang pagpapaliwanag. Ngayon, sa mga panahon nag-busy ka at yumayaman ka na, yung taong yon nahihiwagaan na sa'yo kasi parang bumabaliktad kasi yung energy niyan. Kapag ikaw yung chase ng chase, sila yung parang gustong tumalikod, ayaw kang kausapin, ayaw kang pakinggan, lumalayo. Kasi hinahabol mo eh. Ang energy nila nagpapahabol. Lumalayo. Ngayon, kapag hindi ka na nila nararamdaman, biglang mag-aano yun. Parang, bakit hindi na siya nagpaparamdam sa akin? Ano na kayang nangyayari sa kanya? Kamusta na kaya siya? No, parang sila naman ngayon nagkakaroon ng mystery about you. Samantalang ikaw, you're exploring your life. You have plans, traveling, exploring, business, venture, at kung ano-ano pa. Dahil nagpapakayaman ka nagiging matagumpay ka eh. Ganun naman ang energy nila ngayon. Ngayon, mamimit mo yung someone, King of Wands, is very passionate. Ibig sabihin yan, yung gusto niya, talagang gusto niyang gawin sa buhay niya, ginagawa niya. At very passionate niyang ginagawa yon. At the same time, nang makilala ka niya, magkakilala kayong dalawa, nakikita niya sa iyo yung passion do sa ginagawa mo rin. Kaya magkakasundo kayo. Kumbaga napakataas talaga ng energy ninyong dalawa. At magkiklik agad kayo at saka na dun talaga yung strong connection between the two of you. Samantalang yung person mo na ngayon, keeps wondering kung kamusta ka na kaya. Siya naman yung nagkakaroon ng parang ano na kayo nangyayari sa kanya. Ano na kayo nangyayari sa'yo. Parang ganun. Okay? So, ganyan po yun. Kaya, if you keep on chasing someone, lalong-lalo na kung ayaw niya makipag-usap sa'yo, let them be. Don't force them to talk. Don't force them to yung harapin ka. Don't force them to come with you or come to you. Let them be. Okay? Mag-focus ka sa sarili mo at one day, sila yung manghihinayang at sila ngayon yung makakaramdam ng yung parang feeling na gusto ka nilang habulin o balikan. Okay, ngayon sayang lang kasi kung meron ka ng bago at masaya ka na doon at nararamdaman mo yung talagang love and care dun sa new one mo, sa new love mo, talagang manghihinayang sila sa'yo. Diba? And that's the time na talagang, ayun, sorry na lang sila. Addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has a block, restraint. Maaring ganito yung nangyari sa inyo dati or ikaw. Yung codependent to sa relationship ninyo, bigla kang iniwan ng tao yun. Wala na. Separation, sadness, missing you, thinking about you, yearning, unsure of future. Ayan, so nagkaroon kayo ng separation, sadness. Diba?
Pero dumating yung passion, insane chemistry, like each other, equally having fun. Ito ngayon, yung si King of Wands, yung bago mo. You have the same chemistry. You like each other equally and you are having fun. Okay, so ganun lang naman talaga minsan. Kisses. Unconditionally loving, giving and receiving affection, falling in love, and you will fall in love with this new one. Kasi mararamdaman mo talaga yung yung affection, yung giving and receiving affection. No, parang yung sa mga bagay na hindi mo naramdaman dun sa ex mo o dun sa person na yun, this time mararamdaman mo sa taong ito. So parang ganun din to sa oracle natin. Addiction, yung codependent kayo, nagkaroon ng obsession, umalis yung isa or iniwan mo yung isa. So you are being separated, makakamit ka ng someone, you have the same or equally like, napakaganda ng chemistry ninyo, you're having fun, and you will have unconditional love with this one, with giving and receiving affection. So mapa-fall in love ka talaga dito sa bagong to. Okay. So, ganun lang naman po. Kung talagang yung iba sabihin na hindi na ako magmamahal ulit, hindi na ako magtitiwala ulit. Love yourself. When you love yourself, when you care for yourself, and you respect yourself, that's the highest form of love. And you will, hindi mo na kailangan maghanap. Bigla na lang darating sa'yo. Yung love, kung paano mo mahalin ang sarili mo. Because you attract. You do not chase love anymore. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.